Nang ilabas ko ang maskara mula sa kahon ng props, biglang may dumaan na mga comment sa paningin ko. Tigil, ang gintong maskara yan. Ang mga kamay na hahawak dyan ay ipapako. At ang mga matang makakakita rito ay tatahiin sa costume. Bigla kong binawi ang kamay ko. Nang tumalikod ako at dumaan sa upuan ng mga manonood para sana umupo. Inagaw ng babaeng maikli ang buhok ang pwesto ko. Lumitaw na naman ang mga comment. Tumayo ka riyan. Upuan yan ng asawa ng direktor. Kung sinong umupo dyan, siya ang mamamaalam. At pagkatapos mamatay, gagawin siyang pundasyon ng entablado. Umikot kami ng babaeng bilugan ang mukha papunta sa likod at maayos na umupo. Naiwasan niya na naman. May kakaiba talaga sa newbie na to. Nakikita kaya niya ang mga comment natin? Kasi kung hindi, bakit laging saktong-sakto ang iwas niya? Imposible. Sa rules, boss lang ang pwedeng mag-block ng comments. Hindi yan makikita ng mga player. Patay. Umakyat na sa 12 bilyon ang prize pool sa round na to. Baka naman luto talaga ang laro. Ano naman kung nakikita ko ang mga comment? Ano naman kung hindi? Ang gusto ko lang ngayon ay makaligtas ngayong gabi. Makakuha man lang kahit kaunting premyo. Tama na yung sapat pambayad sa tuition ko. Sabi sa rules, bawal titigan ng direktor ng mahigit 3 segundo. May naiwala akong isang bagay. Isang gintong maskara. Custom made ko yun para sa leading lady ko. Kung sino man ang makahanap at makapagbalik nito sa akin. Pwede na siyang diretsyong mag-wrap up. Ang ibig sabihin ng wrap up ay ligtas na sa laro. Makakaalis ng ligtas. At makukuha ang buong premyo. Ayan na, ayan na. Ang unang pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sabi na nga ba, kailangang mahanap ang Easter egg para mabuhay ngayong gabi eh. Kaya pala, nandito lang ang Easter egg. Iba-iba ang Easter egg bawat round. Sinong mag-aakalang ganito ngayon? Ito pala ang Easter egg. Ang galaw ng bibig niya at ang nakasulat sa mga comment, ay saktong-sakto sa linyang dumaan kanina lang. Hindi lang pala ako ang nakakakita sa mga comment sa screen. Direk kanina po habang nag-aayos ako ng mga props. Nakita ko po sa tagong bulsa ng kahon yung gintong maskara. Natakot po kasi akong baka masira ng iba. Kaya maingat ko pong itinago para sa inyo. Heto po, tingnan nyo. Ibig sabihin. Binuksan mo. Ibig sabihin, nakita mo ang mukha niya. Patay, lagot na. Ayan, may mababawas na naman. Sabi ko na nga ba, masyadong nagmamadali ang babaeng to eh. Nakaukit kaya sa loob ng maskara ang mukha ng asawa ni Direk. Kahit sino ang makakita ron, maituturing na pamboboso. Instant parusa agad yun. Hindi ba siya yung sikat na player na nasa top 10? Nung isang araw lang sinisiraan pa niya sa social media ang bida natin, Sabi pa nga niya, mukha raw manika kaya siguradong walang utak. Hindi raw niya kayang makipag-team up sa kanya. Ano to ngayon? Nagmamadaling mamatay. Teka ako pala yung walang utak na sinasabi nila. Kaya pala nung naggugrupo kami nung nakaraang araw. Iniiwasan nila ako. Pandiri ang tingin nila sa akin. Akala ko pa naman dahil lang masyado akong tahimik. Yun pala, may ganitong nangyayari sa likod ko. Ayos lang. Usapan ay usapan. Ang makakahanap, tapos na ang role niya. Tutal, gusto mo na palang matapos ng maaga. Ikaw na ang magiging stand-in ngayong gabi. Ang stand-in, ibig sabihin yan ikaw ang gagawing alay. Gets mo ba? Sigurado ako, bukas sa mga props. Makikita na lang natin na nakatahi na sa costume ang mga kuko niya. Ganito ang S-class na horror game. Isang maling galaw mo lang. Siguradong wala ka ng kawala. Hating gabi na, oras na para mamigay ng costume. Kailangan natin ng magbabantay sa mga damit. Sino ang gusto? Takbo. Kung sino ang mag-volunteer, siya ang mamatay. Puro sorpresa kaya ang nasa loob ng mga damit na yan. Nung nakaraan, may isang babaeng nag-aayos nito. Biglang may nakapangputol na daliri. Sa sobrang takot, napasigaw siya. Kaya ayon, hinayla siya at tuluyan ng pinatay. Dati, nung kumukuha pa ako ng pagkain sa ampunan.
Palagi na lang akong natutulak sa pinakalikod. Kaya tumayo na lang ako sa pinakamalapit sa mga supply, para hindi ako maubusan. Sinong mag-aakala na ililigtas ako ng gawi kong to noon? Pero ngayon ipinahamak pa ko. Ikaw na nga lang, halika rito. Huwag kang sisiga. Huwag mong itatapon yan. Kung sino man sa inyo may iwan para samahan yung stunt double. Sayang naman mamamatay pa yata ang ganito kagandang babae. Bakit ba kasi napakalapit ng pwesto niya? Literal na suicide na yang ginagawa niya eh. 2 beses na siyang nakaiwas kanina. Baka makalusot na naman siya ngayon, no? Size mo yan. Sige nga, isukat mo kung kasya. Hindi naman buto ng tao ang mga to eh. Mga buto lang to sa binti ng baboy, baka, at tupa. Ewan ko ba kung saang prop man to napulot para lang magmukhang totoo. Amoy malansa at amoy hilaw na karne pa nga eh. Dati nag-part-time ako sa isang punerarya. Tagabihis ng mga patay. Mas nakakatakot pa rito ang mga nakita ko. Para lang makaraos araw-araw. Wala lang sakin tong mga ganitong bagay. Isukat nyo na sabihin nyo agad sakin kung hindi kasya ha. May mga sobra pa ko rito na pwedeng ipalit. Shit, ang steady naman ng mga kamay niya. Hindi kaya, isa talaga siyang boss. 120 bilyong premyo, all in. 12 round na to ah. Huwag mong sabihing makukuha niya talaga yon. May 10 minuto pa. Walang sino man ang makakapilit sa bida ko na patawarin kayo. Sabay-sabay kayong lahat na magpapalam sa entablado. Sabi ng direktor nandoon daw ang bida niya. Hindi pala yung paghahanap sa maskara ang hidden mission, kundi ang mapatawad tayo ng bida. Buwisit talaga. Mamatay rin naman tayo eh. Bakit hindi na lang natin subukan? Mahal ko, tingnan mo nga yung sarili mo. Tingnan mo tuloy kung gaano sila natakot sa'yo. Hindi pa lang talaga sila in character. Tinakat mo tuloy palayo lahat ng mga artista ko. Sinong ka-eksena ko bukas? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pagod na ko, gusto ko nang magpahinga ng maaga. Sorry, babe. Ako ang may mali. Bakit ikaw pa mismo ang pumunta rito? Hindi mo dapat pinoproblema ang mga walang kwentang tao na to. Bumalik ka na muna dun at magpahinga. Ako nang bahala rito. Aakyat na lang ulit ako bukas para samahan ka. Shit. Anong nangyayari? Sisi siya, nagpanggap talaga siyang bidang babae at nakalusot pa. Anong klaseng halimaw na pag-arte meron ang baguhang to? Pati si Direk, naloko niya. Buhay pa tayo. Kahit papaano, nakaligtas tayo ngayong gabi. Hayop ka, alam mo na ba kung anong sikreto mula pa nung umpisa? Kasabwat ka ba ng mga nag-organisa nito? Sinadya mong hindi hawakan ng maskara. Sinadya mong hindi umupo sa pulang silya. Para lang painan at patayin ang babaeng maikli ang buhok. Para masolo mo ang 12 bilyong premyo. Paano mo nalaman kung paano kausapin si Direk ng ganun? Sigurado akong ikaw na ang nakatakdang manalo mula pa noong una. Nung nagmamakaawa tayong mabigyan ng costume. Sino bang nagtatago sa likuran? At itinulak ako sa pinakaharap. Wala kaming pakialam. Mula ngayon, kung saan ka pupunta, susunod kami. Kung anong gagawin mo, gagawin din namin. Kung mamatay man tayo, sabay-sabay tayo. Huwag mong isiping masusolo mo ang premyo. Sige, sumunod kayo. Wala rin naman akong itinatago. Gusto ko lang mabuhay. Makuha ang pera para makapag-aral ako ng theater arts. Yun lang. Baka naman hindi talaga ikaw ang bida kong babae. Kasi kung oo, bakit ka nakikitulog sa mga extra na to? Di ba't ayaw na ayaw mong may humahawak ng mga gamit mo? Patay, nandito na siya. Kapag nabisto tayo, mamatay talaga tayo.
12 beses nang binuksan ang dungeon na to. Wala pang nakakakita kung anong hitsura ng bida ng direktor. Paano siya aarte? May gana ka pang magsalita. Anong klaseng basurang script yang isinulat mo? Wala ni isang matino sa mga artistang pinili mo. Kung hindi pa ako pupunta rito para makita mismo. Hihintayin ko pa bang gawin mong bida ang mga hindi naman nababagay? Para lang sirain ang palabas ko. Isang buong araw akong nag-obserba rito. At ngayon ka lang dumating para sunduin ako. May hangganan din ang pasensya ko. Akala mo ba ang bait-bait ko? Kaya pwede mo na lang akong balewalain. Sorry, ako ang may kasalanan. Hinayaan kitang maapi ng ganito. Umuwi na tayo. Hindi na kita hahayaang manatili pa rito. Wala pang nakayakap sa akin ng ganito. Wala pang nagtrato sa akin ng ganito kaingat. Kahit si Lola Direktora sa ampunan, hindi ginawa iyon. Wala pang nakakapasok sa lugar na to. Ano ba talagang nasa loob? Kung talagang may isang bida dyan sa loob. Kapag pumasok ako, hindi ba't mabubuko na ako? Yan yung ginagamit ko noon kapag nagkukwento ako sa underpass. Yung maliit na upo ang araw-araw kong bitbit. Hindi nga maganda ang pagkatahi niyan eh. Tinapon ko na yan sa bodega. Bakit nandito yan? Ito lahat ng mga kwentong ibinahagi ko. Mula sa ugly duckling na kinwento ko noong 6 na taong gulang ako. Hanggang sa Shakespeare na kinuwento ko sa underpass noong 16 ako. Pahina bawat pahina, ang ayos-ayos ng pagkakasalansan. Gumawa ako ng 12 palabas. Para lang hintayang mapanood mo. Pagkapanganak ko pa lang, iniwan na ako sa labas ng ampunan. Inampon ako noong 6 na taong gulang ako. Paglipas lang ng 3 buwan, isinauli rin nila ako kasi ang tanga ko raw at hindi marunong magpalamang. Simula noon, hindi na ako masyadong nagsalita. Sa isang napakalayong lugar, may isang sabi rin nila, isa raw siyang inabando ng programa. Walang pangalan, walang katawan, pwedeng maglaho anumang oras. Hindi talaga ako natatakot. Kasi tulad mo, wala ring may gusto sa akin. Pareho lang tayo. Wala ka bang pangalan? Ako na lang ang magbibigay sa'yo ng pangalan. Ako nga pala si Tutuo. Palagi kang nagpapakita sa akin kapag gabi. Kaya ikaw na lang ang maging liwanag ko sa dilim. Tatawagin kitang Cheng Yao, ayos ba? Ang ibig sabihin ng Yao ay kumikinang na liwanag. At mula noon, sa tuwing tatawagin ko si Cheng Yao, palagi siyang nagpapakita. Cheng Yao, Cheng Yao. Gusto kong manatili. Gusto kong maiwan dito para samahan si Lola Direktor. Gusto ko rin mag-aral. Pero wala kaming pera. Gusto mong manatili. Tuo, hindi na tayo magkakahiwalay. Ha ha ha. Cheng Yao, Cheng Yao. Pumanaw na rin si Lola Direktor makalipas ang ilang taon. Naiwan na naman akong mag-isa. Hanggang sa mag-19 na taong gulang ako. Nakapasa ako sa kursong teatro. Laging may ipinapadalang tulong pinansyal na pumapasok sa bank account ko sa tamang oras. At ang pangalan ng nagpadala ay iisang salita lang, Yao. Akala ko noon, guni-guni ko lang iyon dahil sa sobrang gutom. Isang imahinasyong kaibigan dahil sa sobrang tagal kong naging malungkot at mag-isa.
Nandito ka lang pala sa buong panahong iyon. Ang matamis na amoy ng alak. Ang malambot at malagkit na bilo-bilo. At ang mabangong amoy ng asmendas. Maligayang kaarawan, Puo. Mula nang pumanaw si Lola Direktor, hindi ko na muling natikman ang lasang ito. Akala ko hindi ko na ito ulit makakain sa tanang buhay ko. At wow. Patawad po, Seniora. Naging bulag po ako at tanga. Nakabalik na po pala kayo sa inyong pribadong silid. Pero hindi ko pa rin po kayo nakilala. Parang awa nyo na, palampasin nyo po ang buhay ko. Sinong may sabing takutin mo siya? Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ka gawa-gawa lang ng isip ko. Sinabi ko na sa'yo noon pa.